Praise you, Father. Praise you, Holy Spirit. Father God, we're coming to you right now and thanking you for the love that you've given us through your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. Marami kaming palpak na nagawa sa inyong harapan, na nagpalayo sa amin sa iyo. Marami kaming kasalanan, Panginoon, na nagawa, Panginoon, nakasakit sa iyong kalooban. And yet, minahal mo po kami, inabot mo po kami to the point, Panginoon, na nasakripisyo ang buhay ng iyong anak na si Jesus. Kami po ay maabot lamang at mailigtas. Kaya Lord, ano nga ba ang maigaganti namin, Panginoon, sa inyong pagmamahal? Kundi ang mahalin din namin kayo at gawin namin ang lahat ng bagay na dahil sa pagmamahal namin sa iyo. Lord, today, habang kami ay nagpupuri at sumasamba po sa inyo, habang kami ay nagkakaroon ng fellowship, nawa Lord, di namin maramdaman yung pagkainip. Hindi namin maramdaman yung kami, Panginoon, ay nais na umuwi. Kundi mas maramdaman namin, Panginoon, na napakasarap na narito kami, Panginoon, sa ilalim ng iyong presensya. Maramdaman namin, Panginoon, yung sarap na kasama namin yung mga kapatiran. Maramdaman namin, Panginoon, yung sarap na kami ay babad sa presensya mo. Lord, salamat po dahil meron po kami pagkakataong matanggap ang kapangyarihan, kalakasan, Panginoon, inspirasyon na nagmumula sa iyong banal na presensya. Samahan niyo po kami. At kung ano man yung mga problema na meron po kami, Panginoon, ngayon, wala kaming pinansyal o kulang ang pinansyal namin, may sakit kami, may kakulangan kami sa mga pangangailangan, meron kaming relational problem, o ano man ang pinagdadaanan namin, Lord, ang panalangin ko po, Lord, sama-sama namin itong dalhin sa iyong paanan. Dahil tunay po, O Diyos, meron na po kayong kasagutan para sa lahat ng mga aming pinagdadaanan. Nagtitiwala po kami sa inyo, Lord, ang buong buo. At sa oras na ito, ibibigay namin, Panginoon, sa inyo ang aming buong atensyon. Pagpalain mo ang puso, ang spirito at kaluluwa namin, Panginoon. Pagpalain mo. Sa ganun, Panginoon, maramdaman sa aming pisikal na katawan ang kalakasan, kagalingan, na dulot ng pagsamba sa inyo. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat ng anak ng Diyos. Magsabi tayo na, Amen! 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 Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Okay, sabi po sa mga awit 105, 1-3, dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan ang kanyang mga ginawa sa lahat ng bansa ay ating dapat ipaalala. Siya'y purihin, handugan ng awit, ating pupurihin ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya at ang kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila, lahat ng may nais maglingkod sa kay Yahweh dapat ay magsaya. Nais niyo po bang maglingkod kay Yahweh? So dapat po nakikigalak po tayong lahat at nagsasaya. Kaya tayo pong lahat ay magpuri sa ating Panginoon. Pero bago yan, kamayan po natin ang bawat isa dahil mahal natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen.
Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pag-ibig.
binibinig mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga awitin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na nagpapalakas sa amin. Purihin ka, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala mo, sa lahat, Panginoon, ng mga ginagawa mo, Panginoon, sa amin. Alam namin, Panginoon, na wala kang hangad sa amin, Panginoon, kundi kabutihan namin. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami matigas ang ulo. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa aming isip, salita at sa gawa, Lord God. Lord, ihanda mo ang aming puso, Panginoon, sa iyong mga salita na aming mapakikinggan, Panginoon. Gawa, Panginoon, ay maging samyo, mabangong samyo ito, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, ulitin ka at tawa, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa mga magsasalita sa harapan dito, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng iyong wisdom, Panginoon, and understanding, Lord God. Kami naman po, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, tanggapin namin, Panginoon, ang mga salita mo, Lord God. Kahit, Panginoon, kami tamaan, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na magbago, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. So, purihin ang Panginoon sa umaga nito na minsan pa sa oras na ito tayo didako sa pagtanggap ng banal na hapunan. Sa ating pakikibahagi sa pagtanggap ng banal na hapunan, nais ng Panginoon na tayo rin yung sarap. Kaya bago natin tanggapin ang hinapay ng saro, tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. O nakiin ng Diyos ng mga Panginoon sa Panginoon, pinupuri ka namin Panginoon sa umaga nito. Na minsan pa Panginoon, kami ay narito ulit, ibigay mo ng buhay, kalakasan ulit. Upang sa araw na ito, Panginoon, kami ay magsama-sama, Panginoon, upang sambahin ito, Panginoon, sa iyong lakihan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Sa isang linggo, Panginoon, na kami, Panginoon, iningatan, salamat namin daw ang inyong Panginoon, sinamahan, at nagtagaw kayo, Panginoon, kami ang pagsulong na problema namin pinagdaan. Pagkat kayo ay nariyan, o lagi namin kasama, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, ay maraming pagkukulong sa loob. Panginoon, sa oras na Panginoon, sa aming pag-alaala ko, sa aming pagtanggap ng banal na Panginoon. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo at magpapakumbabang lumalapit at humihingi, Panginoon, na kapatawaran mo. Sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala o na nagawa sa isang buong po, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, yung nalalaman ko. Wala kami, Panginoon, na ulitin sa iyo, Panginoon. Kaya anumang pagkakasala, Panginoon, na ang ginagawa Panginoon sa aming isip, sa aming pananalita, maging sa aming mga ginawa, hindi ka nagdugod sa inyo na natin. Kami po, Panginoon, ay iyong patawarin ko upang sa aming pagtanggap ng simbolo ng iyong katawan na tubo, Panginoon, kami po yung mga malinis sa iyong banal na harapan, Panginoon. Gawin niyo kami, Panginoon, na marapagdaman, Panginoon, para sa inyong pagkatawan. Kasasan niyo po, Panginoon, ang simbolo ng iyong katawan na tubo na aming tatanggapin sa ulo, upang po, Panginoon, ay magsilbing kalakasan ng aming spiritual. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, dahil diyaman sa aming Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig sa aming Panginoon, inalay niyo ang iyong buhay, upang kami Panginoon iligtas sa kapatid. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan mo. Ipinagpapagod sa ako sa Panginoon, sa mga palataya, sa Panginoon, sa Panginoon. Hanggang sa pagpapatuloy, Panginoon, ng aming gawa. Hanggang sa aming pag-ibig, Panginoon, na mga Panginoon, Panginoon, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Minsan pa po pakinggan natin ang banal na kasulatan mula sa aklat ng Marcos chapter 14 verse 22 hanggang sa sumusunod. Dahil po ang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati yung tinapay at iniyabot sa mga alagad, sinabi niya, kunin niyo ito, ito ang aking katawan. Matinapay pong ito ang katawan ng ating Panginoong Jesus na siyang sumisimbolo na tumanggap ng kahirap ko sa krus. Ating pong tanggapin. Dumampot din siya ng pauba at matapos magpasalamat sa Diyos, ay inibot din niya iyon sa mga alagad. At uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos
Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Ang kopang ito naman ang siya sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na siya tumigis doon sa krus. Ating pong inumin. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Purihin ang kanyang mga salita. Yan po mga kapatid, handa na po ba tayo sa ating pagkakaloob? Palakpakan nga po natin ating mga. Yan po, background lang po sa aking babasahing talata. Noong si David po ang naghahari at bata pa si Solomon, yung kanyang anak, ay nasabi niya hindi pa siya pwede kasi bata pa nga. Nag-ipon po siya ng ginto, pila, at iba pang kayamanan para po sa pagpapatayo ng templo para sa Diyos. Nabanggit nga po sa mga talata na mayroong 190 toneladang ginto, 380 toneladang pila, 675 toneladang tanso, 3,750 toneladang bakal. Marami po ba yun? Marami po ba? Marami. Pero sa talata po natin babasahin, sabi po doon sa 1 Chronica chapter 29 verse 11. Sabi po doon, hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay nilaan ko rin sa gawain ito. Pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay, siya. Ayan po. Ano po ang pinapakita nito sa atin? Si Haring David po ay hari na, di ba? Pag po kinuha lahat ng kayamanan sa buong kaharian, parang pwede na hindi siya mag-ambag, di ba? Kasi hari naman siya eh. Huwag na ako mag-ambag kasi hindi naman mau-audit. Wala namang makakakita. Minsan po ba ganun tayo? Ako po aminado. Aminin na natin o hindi. Minsan ganun po tayo. Or madalas. Kasi pag nakikita natin na, ay, marami na yan. Sapat na yan siguro. Hindi na ako mag-aambag. Or ang dami na ng kayamanan na nakikita natin. Biruin nyo, nandun nakalagay 190 toneladang ginto, 380 toneladang pila, 675 toneladang tanso, 3,750 toneladang bakal. Kung ngayon pong panahon, pag kinumpute siguro, hindi ako napag-research eh, siguro billion ang nakabuti noon. Billion siguro. Kaya sabi ng talata, hindi lang yan, pati ang sarili kong pila. Ano pong ibig sabihin? Si Haring David po ay mayroong katapatan sa ating Panginoon. Kaya po siya nagbibigay, hindi dahil marami na or kulang pa, hindi po ganon. Nagbibigay siya dahil may kasiyahan siya na bigyan ang Panginoon natin. Nawa po ang mga puso natin, yung sa ating pagbibigay ay magbibigay tayo hindi dahil may kakulangan, dahil may kasapatan, dahil may sobra. Magbibigay tayo sa atin, Panginoon, dahil meron tayong kasiyahan at meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Amen. Tayo po ay humingi ng biyaya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo. Tunay nga, Panginoon, na kayo, Panginoon, ay siyang nagbibigay ng buong tiwala sa amin, Panginoon. Patawarin niyo lang kami, Panginoon. Madalas, Panginoon, kami, Panginoon, nagkukulang ng tiwala sa inyo, Panginoon. Panginoon, tumitingin kami doon sa mga bagay na nakikita lang namin, Panginoon, ng aming mga mata at nasasalat ng aming mga panginoon. Panginoon, kayo magbigay ng higit na kakayahan sa amin ng kayamanan, Panginoon, upang sa gayon, maibalik namin, Panginoon, ang lahat ng ito, unang-una sa inyong gawain dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng araw ng pagbibigay ng aming lakas, kakayahan, upang makapagpagal. Hindi, Panginoon, para lang sa mundong ito, Panginoon, kundi tumingin kami, Panginoon, sa higit na pagpapala na iyong ibibigay sa amin. Nawa din, Panginoon, may turo namin sa mga kabataan, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Dahil habang nandito, Panginoon, kami mga matatanda, nakakatanda, ay maging halimbawa, Panginoon, ng pagtitiwala at pagbibigay sa inyo, Panginoon. Magkaroon din kami, Panginoon, ng kasiyahan na pagbigay kami, Panginoon, hindi sa kakulangan o kasapatan ng mga biyaya, kundi, Panginoon, ito isang kasiyahan sa amin sa pagbibigay sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon. Ito ang hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsimulan. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking ganyan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suntulan, biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunya. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos, pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa
kawasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di mabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat sa sundulang biyaya mo. Praise the Lord. Are you blessed this morning? At patuloy po tayong pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Ngayong araw po na ito ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral, and we're talking about you and your worship life. Ikaw at ang iyong buhay pagsamba. So ngayon po, part ng ating pinag-aaralan ay yun nga kung pagsamba po natin. And napakahalaga po itong ating pag-aaral na ito kasi every day, hindi lang tayo nagbabasa ng Bible day and night. Every day, sumasamba po tayo as an individual child of God. Amen? And every Sunday, we come together for a worship and fellowship. At titignan po natin yan sa pag-aaral natin. But today, bago po tayo mag-pray, gusto ko munang tawagin ang isa sa mga disciple po natin para paunahan tayo sa pagbasa ng kasulatan. Medyo mahaba-haba yung babasahin niya, so I will let you just sit down. And sabi nga, sumubaybay tayo doon sa babasahin niya po sa kalagitnaan po natin. Nice ko tawagin si Brother Ace para sa pagbasa ng kasulatan. Amen. Let us open our Bibles po sa the book of 2 Chronicles, chapter 20, verses 1 to 30. After this, the Moabites and the Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, "A vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazazon Tamar." Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek him from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in front of the new courtyard and said, "Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel, and give it forever to the descendants of Abraham your friend? They have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name, and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. But now here are men from Ammon, Moab, and South Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance. Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you." All the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord.
Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite, and the descendant of Asaph. As he stood in the assembly, he said, Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because this vast army, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow march down against them. You will be climbing up the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm and see the deliverance of the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down and worshipped before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out at the head of the army, saying, Give thanks to the Lord, for his love endures forever. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. The Ammonites and Moabites rose up against the men from the Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing, and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. On the 4th day, they assembled in the valley of Berakah, where they praised the Lord. This is why it is called the valley of Berakah to this day. Then, led by Jehoshaphat, all the men of Judah and Jerusalem returned joyfully to Jerusalem, for the Lord had given them cause to rejoice over their enemies. They entered Jerusalem and went to the temple of the Lord with harps and lyres and trumpets. The fear of God came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. And the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God had given him rest on every side. Let us look to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming binasa, na aming inunawa, Panginoon, at patuloy pang pag-aaralan ang mga nais mong mensahe para sa amin. Samahan niyo po kami sa ilang sandali ng mensahe ito, Lord. Buksan mo ang puso namin at matuto po kami, Panginoon, na tanggapin ang mga mensahe mo ng buong pag-ibig, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa patnubay ng iyong Banal na Espiritu, sa ngalan ng Ama at ng iyong anak na sa Jesucristo, lahat tayo magsabi na Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Today, let's talk about the power of praise. Dalawang part po ito, dalawang bahagi po ito under our theme, You and Your Worship Life. So ngayong umaga, pag-usapan natin itong unang kwento, unang story, kung saan makikita ho natin yung kapangyarihan ng pagpupuri sa Diyos. Akala po ng marami, yung pagpupuri sa Diyos ay wala pong dating, walang anumang naitutulong. Sa totoo lang po, ang pagpupuri po sa Diyos ay napaka makapangyarihan. Minimenos ng iba o hindi nila binibigyan ng pagpapahalaga, pero obviously, dito sa binasa ho natin, makikita ho natin kung gaano katindi ang kapangyarihang dulot ng pagpupuri sa Diyos. Ano po? Worship is not just something cute, di ba? Na pagka tayo pumunta rito, parang ang saya-saya, something not just exciting, but there is what we call supernatural power that is released when we worship and praise God. Kapag tayo po ay sumasamba, ang pagsamba po ay hindi lang something
na exciting para sa atin. Ang totoo po niyan, ang pagsamba mga kapatid, merong supernatural power na kung saan ay ika nga po dumadaloy sa kalagitnaan po ng ating pagsamba at ng ating pagpupuri sa Diyos. Gusto mo nang balikan, yung una, sabi po natin, first lesson na natutunan po natin, that worship is our response to what we value most. Ang pagsamba po, ay ang ating katugunan sa kung ano yung pinapahalagahan natin. Kung anong ginagastusan mo ng higit, kung ano ang binibigyan mo ng oras ng higit, at kung ano ang pinaglalaanan mo ng talento, kakayanan mo ng higit kaysa sa Diyos. Yun ang iyong sinasamba. Hindi ko alam kung ano yon, pero ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam noon. Again, worship is our response to what we value most. Kung masyadong mahalaga sa iyo ang trabaho, baka yung trabaho ang ating sinasamba. Kung masyadong mahalaga sa atin ang ating relasyon, baka mas mahalaga o mas sinasamba po natin yun kaysa sa ating Diyos. Again, worship is our response to what we value most. And another thing, kung natatandaan nyo ng first topic po natin, tinalakay po natin, binanggit natin, that whatever we worship, we become. Kung ano yung sinasamba mo, yun ang nagiging ikaw. Therefore, when we worship the victorious one, we become victorious. Amen? Kapag ang sinasamba mo ay ang Diyos naman na nagumpay, magtatagumpay ka. Amen po ba? We become victorious. We begin to see ourselves as victorious Christian. Ngayong araw po na ito, gusto ko makita ho natin yung napakagandang background ng kwentong ito, kung saan makita ho natin na sa gitna po ng tinatawag po nating napakalaking banta sa kanila, na kung saan ang kapalit ay kaligtasan at buhay po nila. Makikita ho natin sa gitna noon, meron silang isang napakagandang naging katugunan sa harapan ng banta na iyon. At maaaring tayo po ay nasa gitna rin po ng banta o ng tinatawag po nating threat sa buhay po natin. Hindi ko alam kung ano po ang inyong, sabi nga, hinaharap na sitwasyon. Maaaring nakatanggap kayo ng hindi magandang balita. Maaaring kayo ay merong sakit. Maaaring hindi ninyo alam kung paano ang gagawin ninyo. Maaaring meron sa atin na merong napakalaking obligasyon o utang na dapat bayaran. And therefore, we are overloaded with what we call problems. Hindi ko alam kung ano ang threat sa buhay ninyo at kung gaano karami ang threat na yan. But I want you to know that if we see worship, mga kapatid, as only singing, we're missing the point. Kung inaakala po natin na sa gitna ng mga bantang ito at sa gitna po ng mga mabibigat na problema po natin, ang pag-awit at pagpupuri sa Diyos ay isang bagay lamang na napaka-ordinaryo, we are missing the point. When we are facing what we call battle or warfare in our lives, meron tayong crisis, mga kapatid. Actually, that is when we turn the power of praise to loose in our lives. Yun po yung pagkakataon. Kapag ka po tayo ay may mga suliranin, meron tayong mga pinagkakataon, at pagkakataon, may mga pinagdadaanan mo tayo. Kapag meron tayong mga pinagdadaanan, ito yung pagkakataon na kung saan ay matap natin, masamantalaho natin, yung pagkakataon na ang ating sarili ay magbabad sa kapangyarihan ng pagpupuri sa Diyos. So dito po sa story, gusto ko pong balikan po natin yung ilang background at mag-overview po tayo. Ilan nga po ang kalaban po nila? Ilan ang banta? Ilan pa ang threat? Sa verse 1, after this, the Moabites and Ammonites, with them some of the Meunites. So ilan po? Tatlo. Di ba mga kapatid? 3 armies have united together. Okay? Nagsama-sama ang tatlong army na ito to attack the Judah and King Jehoshaphat. Kung kayo po si King Jehoshaphat, ano pong mararamdaman nyo? Of course, King Jehoshaphat is terrified.
natatakot, maaaring naandun po yung kaba, di ba? And so, nung panahon na yon, nalaman po nila yung threat na sila po ay susuguri ng tatlong bansa na nagsama-sama against sa isang napakaliit na bansa ng Huda. Of course, nagkaroon po sila ng yung hari, nagkaroon siya ng pag-aalala. Kahit siguro po tayo, kapag ka po merong threat sa atin, halimbawa po merong may sakit, tapos wala kang pera, tapos wala ka pang pautangan, di ba? Eh, napakalaking threat noon para sa atin. Ang tanong, anong gagawin mo? Si Jehoshaphat, mga kapatid, he was so terrified. And so, nung nalaman po yun ng buong Huda, anong ginawa po nila? Nagkanya-kanya po ba? No! The people gather all together, mga kapatid. They gathered together, to seek the Lord for help. Nagsama-sama po sila para hingin ang tulong ng Diyos. At habang binabasa ko po ito, na-realize ko that when we come together, when we face obstacles, when we have this what we call huge problems in our lives, it's very important that we come together. Kapag meron po tayong mga problema, meron po tayong mga pagsubok, napakahalaga na tayo po ay nakikipagsama-sama. Amen? Hindi po dapat humihiwalay. Ang malungkot na realidad ay ito. Maraming mga Kristiyano na kapag ka po may problema, hindi sumasamba. Tanong mga katabi mo, ikaw ba yun? Malungkot yun eh. Bakit po? Kasi yung araw at oras na may problema ka, yun yung pagkakataon na maitatap mo, mailalagay mo yung sarili mo sa kapangyarihan ng pagpupuri sa Diyos. And yet, kung kailan ka may problema, doon ka pa hindi sumamba. Ito pa yung mas malungkot. May problema, sabi, kaya hindi nakasamba. Pero nakita mo sa palengke. May problema, kaya hindi nakasamba. Pero nakapaghatid ng bata sa school. May problema, kaya hindi nakasamba. Pero nakita mo, nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. May problema, kaya hindi nakasamba. Pero naglalakad sa mall. Nakuha niyo po yung point? Ang ibig ko sabihin, pag pumupunta ka ba sa palengke, nawawala yung problema? Hindi, may problema ka pa rin. Pumunta ka sa mall, may problema ka? Meron pa rin. Pumunta ka, taghatid ka ng bata sa eskwelahan, wala ba problema mo? Hindi, meron pa rin. Kahit saan ka pumunta, may dala-dala kang problema. Pero ang malungkot, bakit yung pagsamba, hindi ka pumunta? Eh yun nga yung lugar na dapat mong puntahan kapag may problema ka. Sila, Jehoshaphat, at yung pong mga Israelita, nung nalaman po nila yung napakalaking threat kung saan matter of life and death itong problema ito, ano po ginawa nila? They come together and seek the Lord. Hindi po sila nagkanya-kanya. Problema ng Jehoshaphat, yan bahala sa buhay niya, sa itong hari, basta kami rito, okay kami rito. Hindi. No. Hindi mo na sinabi, teka muna, mamamalingki pa ako eh. Marami pa akong mga pangangailangan. Bahala na sila dyan. Hindi po. At napakahalaga mga kapatid, that when we are facing battle, it's very important to see the importance of church family. Never underestimate the power of church gatherings. Kapag may problema kayo, dumalo kayo lalo. Kapag malaking problema nyo, lakihan nyo ang pagpupuri nyo sa Panginoon. Lakihan nyo yung oras nyo para sa Panginoon. Hindi po yung Panginoon ang tinanggal natin. Lord, may problema ako, tanggal ka na sa akin. Kinansel mo si Lord. Siya nga ang kailangan mo, mga kapatid. Here are some important steps when we are facing the battles for us to really feel the power of praise. Number one, mga kapatid,
remind yourself that God is in control. Always remind yourself. Pag may problema po kayo, may pinagdadaanan po kayo, lagi niyong alalahanin, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. God has the ultimate authority and power over my situation. Jehoshaphat stood before the community of Judah and Jerusalem and in front of new courtyard in the temple of the Lord. And sabi niya doon sa 2 Chronicles chapter 20 verse 6, he prayed. He what? Nanalangin. Hindi nanlamig. Yung iba sa atin, kung kailan may problema, doon pa nanlamig. Naku po, sablay ang solusyon. Mali yun. Ang tama po, yung ginawa ni Jehoshaphat, na when he is facing, and when the Judah and Jerusalem facing a great army, tatlong bansa na nagsama-sama para sila po ay sugurin, ang ginawa po niya, he stood and prayed. He prayed and sabi niya, O Lord God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. Tignan niyo po yung sinabi ko. You are ruler of all the kingdoms of the earth. Alam na alam po ni Jehoshaphat who is in control of the situation. And then sabi niya, you are the powerful and mighty. No one can stand against you. Yun po ba ang Diyos na sinasamba natin? Parang mahina tayo doon. Yun po ba ang Diyos na sinasamba natin? So next time pag may problema, alam mo na kung saan ang lugar na pupuntahan mo. Hindi sa mall, hindi sa palengke, hindi sa eskwelahan, hindi sa kapitbahay. Saan po? Laksan po natin. Saan po? Dito. Dito sa ating pagtitipon. Dito ka pupunta. Huwag ka pupunta sa iba. Come here and tell and remind yourself that God is in control. Jehoshaphat reminds himself God's ultimate authority and power here on earth is in God. Mga kapatid, meron po bang may sakit sa inyo? Ang Diyos po ang doktor. Wala na pong iba. Ang mga doktor dito sa lupa ay kasangkapan ng Diyos. Pero ang may ultimate decision ng buhay po natin ay ang Diyos. Kaya yung mga doktor, sila mismo ang nagsasabi, Diyos na lang po ang makakapagpagaling sa inyong ama, sa inyong ina, sa inyong kapatid. I mean, come to think of it. Hindi naman Christian yung mga doctors na yan, pero yun ang sinasabi po nila. Bakit? Because they believe na ang Diyos lamang ang may control ng anumang sitwasyon na kinalalagyan po natin. Amen? Talapakan natin si Lord. Kulang sa pinansyal. Huwag mo kalimutan. Ang Diyos ang source ng lahat ng pangangailangan. Sino po rito ang aamin kulang sa pinansyal? Ang dami naman natin. Sino naman po rito ang aamin na meron siyang sobrang pinansyal? Naku, wala. Kita niyo, you just came at the right place. You know why? Eh, sino po ba nagpo-provide? Sino po? Si Lord. Hindi yung trabaho eh. Actually, yung trabaho, pinrovide ni Lord para sa'yo. Pero ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo si Lord, umpisahan natin sa kalusugan. Tanong, makakapagtrabaho ka ba kung hindi ka malusog? You're not fit to work. And if you're not fit to work, walang trabaho na tatanggap sa'yo. Hindi ka makakapagtrabaho. And therefore, kalusugan pa lang, kayamanan na at pagpapala. Kaya kung ikaw ay malusog, katulad ko, magpasalamat ka sa Diyos. Di ba? Eh ano ba kung kulang ang pera? Eh hindi naman yan kahit kailan sumobra. Kahit kailan ang pera hindi sumobra, laging kulang. At yan ang laging wala. Yan ang laging wala. So kapag kadyan ka nakatingin, magkakaproblema ka ng malaki. Kasi una, laging kulang. Pagka naman hindi kulang, laging wala. Bakit ko nasabing kulang? Siyempre po,
Habang lumalaki ang kita mo, lumalaki ang expenses mo. Dati nung pamotor-motor lang ako, sobra-sobra na 500 pesos, no? Aba, na magkakotse. Kulang na kulang ang 500. Sa mahal ng bilihin, sa mahal ng gas. I mean, bawat sitwasyon o convenient na sitwasyon na gusto natin, may kabayaran. And therefore, habang lumalaki ang iyong pera, lumalaki ang gastusin. Dati nung motor, sapat lang yung ganito. Eh nung magkakotse ka, hindi na sapat ang 500. Tama po? Bakit? Makakapunta ka sa isang lugar, pero baka mabitin ka na pabalik. So dapat meron ka ng 1,000. Bakit? Para malayo-layo at makauwi ka pa. Nakita niyo na po yun. Hindi na mapansin yun? Habang lumalaki ang kita, lumalaki ang gastos. And therefore, ang financial kahit kailan, kulang. Ito pa, yung financial pa laging wala. Paano ko nasabi yan? Di ba may nangutang sa'yo? Ano sagot mo? Wala. Pahiram naman ako ng ano? Wala. Wala eh. Tama po? Tignan mo yung katabi mo, mukha bang wala? Ah, mukhang walang-wala po. Kita nyo, doble pa. Nadodoble pa eh. Kaya yung iba may kanta eh. Huwag mo akong tignan na para bang uutang ka. Bakit? Kita mo sa mukha. Papalapit pa lang. At hindi lang yan. Maraming natatakot sa kumusta. Maraming takot sa kumusta. Dati ang kumusta ay napakagandang pangungusap. Kumusta ka? Di ba? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganda. Ngayon hindi. Kumusta ka? Ay, ghost yan. Bakit? Kailangan mo i-ghost yan. Bakit? May kasunod yan eh. Anong kasunod? Manghihiram sana ako. You see? Kaya ang pera kahit kailan hindi sasapat. Kulang, laging wala. Eh sino lang sasapat sa atin? Si Jesus lang. Si Jesus lang. Kaya kung pakiramdam mo, kulang ka sa pinansyal, kung ang pakiramdam mo, wala kang pera, ay ang kailangan mo si Lord. Eh kanino ka pa ba tatakbo? Siya ang source ng lahat ng pangangailangan mo. Imagine mo, binibigyan ka niya ng kalusugan araw-araw, iniingatan ka niya, di ba? Pinatitikim ka pa ng masarap na pagkain, di ba? Kahit yan ay gulay o kung ano man ang meron sa pagkainan, ang point, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kahit kailan. So, kanino ka lalapit? Pag may problema, lalapit ka sa iba. Bakit? Kaya ba nila i-provide yun? Eh, di ba ang sagot nga nila sa iyo ay wala. Kay Lord ka lumapit. Eh, kaso yun ang problema eh. May problema ka na, kinakancel mo pa si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ganun kapatid. Di ba? Remember mga kapatid, remind ourselves that God is in control. May pinagdadaanan ka ngayon, you remind yourself, God is in control. Hindi ko alam kung paano gumawa ang Diyos at kumilos ang Diyos, pero isang tiyak, kikilos siya. Kasi hindi niya kayang tiisin ang kanyang anak na nagtatapat sa kanya. At sinabi po mismo ni David na ako'y naging bata at ngayon matanda na, ngunit wala ko nakitang lingkod ng Diyos na tapat, na namalimos ng tinapay. In other words, ang sinasabi ni David doon, kung tayo ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, ipinaglilingkod natin itong buhay na ito, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung paano pararatingin ng Diyos yung blessing sa buhay mo, hindi ko alam. Pero ito ang tiyak, hindi kanya pababayaan. Kung minsan, yung mga blessings na intended talaga ng Diyos para sa atin, tayo po ang nagiging dahilan para hindi dumating. Bakit? Yung ginawa ni Josaphat, di natin ginagawa. Remind yourself that God is in control. Pangalawa, remind ourselves of God's promises. Ito yung pangalawa mga kapatid. Ipaalala mo sa sarili mo yung pangako ng Diyos. When we receive a bad report, ano ho?
kapag tayo nakatanggap na hindi magandang balita, tatandaan po natin, ano ba ang sabi ng Diyos sa akin? Ganong kahalaga ang nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, may i-claim kang promise. Wala kang i-claim kung hindi mo alam yung promise ni Lord. Hindi mo pwedeng i-claim yung isang bagay na hindi mo alam. Kaya dapat nagbabasa ng Biblia, nakikinig ng salita ng Diyos. Look at Jehoshaphat. 2 Chronicles chapter 20 verse 7 to 9. Ano sabi dito? O our God, did you not drive out those who live in this land when your people Israel arrived? And did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? Your people settled here and built this temple to honor your name. They said, whenever we are faced with any calamity such as war, plague, or famine, we can come to stand in your presence before this temple where your name is honored. We can cry out to you to save us, and you will hear us and rescue us. Ano sinabi ni Jehoshaphat? Lord, di ba sinabi mo ganito? Di ba ito yung pinangako mo sa iyong kaibigan si Abraham? Di ba Lord, nung nilabas mo po kami sa lupain ng Ehipto, di ba Lord, dinala mo po kami rito at sinabi mo itong lupang ito ay sa angkan namin. Wow! Tanong po, pag po ba nagpe-pray po kayo, did you recite the promises of the Lord? Na pag nagpe-pray po tayo, sinasabi natin kay Lord, ganun po ba kayo mag-pray? O ang prayer niyo, Lord, ang prayer ko po yung katulad kahapon, in Jesus' name, amen. Tulog. Hindi ganun. Pag nag-pray po kayo, gayahin natin si Jehoshaphat. Remind yourself of God's promises. Yung pagka po nagpe-pray tayo, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita na kapag uunahin kita, ibibigay mo lahat ng aking pangangailangan. Lord, nanghihina po ako, hindi ko po kaya ito, pero sinabi mo sa iyong salita, I can do all things through Christ who gives me strength. Hindi ba pag nagpe-pray tayo ng ganun, sinasabi po natin, nire-remind natin yung sarili natin ng mga promises ni God? How do you pray? Alam niyo kung minsan kaya less effective yung prayer natin eh. Yung prayer po kasi natin, walang lakip na pangako ng Diyos. Eh bakit walang lakip na pangako ng Diyos? Kasi tamad kang magbasa ng Biblia. Pero hindi na ngayon. Amen? Konti lang. Hindi na ganun ngayon. Masipag na tayo magbasa ng Biblia. Amen? So may i-claim ka ng promise. Pwede mo sabihin, Lord, si Jehoshaphat nung umarap sa problema, susugurin sila ng 3 bansa. Lord, niligtas mo sila. Ako po, Lord, sinusugod ako ng 3 maniningil. Andiyan ang Bombay. Sabihin mo isa-isa. Andiyan ang kapitbahay. At si Kumare. Napakatagal ko lang din nababayaran. Ito naman po, susugurin ako, Lord. Anong gagawin ko? Manalangin. Sabihin mo yun with promise. Claim yung promise ni God. Si Jehoshaphat, sabi niya, di ba? Hindi ba ikaw ay kaibigan ng aming ninunong si Abraham? Hindi ba nung kami lumabas sa Ehipto, dinala mo kami rito, sinabi mo na itong lupain ito ay para sa amin magpakailanman. Kita niyo po yun? Nire-recite niya yung promises ni God. So when you pray, recite God's promises. Amen? Pangatlo, this is the third. Remind ourselves that we can do nothing. Ilan po sa atin dito yung hanap ng solusyon? Di ba tayo gano'n? Pag may pinagdadaanan tayo, hanap ng solusyon. Samantalang, ang kailangan lang po ay ilagay ang pananampalataya sa Diyos. No? Remind ourselves that we can do nothing. That is where faith comes in.
we put our trust in God's ability. Lord, alam ko, wala akong kakayanan na magawa ito, wala akong kakayanan na masolusyonan ito, pero ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, pinagkakatiwala ko ito sa iyo. Amen po ba? Dapat ganun eh. Dapat ganun. Tignan niyo po yung 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Oh our God, won't you stop them? We are powerless. Kita niyo po yun? That's the word. We are powerless. Ilan dito ang umaamin? Powerless. Powerless siya. Ako ganun. Powerless din ako. Pare-pareho po tayo. Katulad ni Jehoshaphat na isang hari, sabi niya, we are powerless against this mighty army that is about to attack. We do not know what to do. Sino po rito? Yung pag may problema, hindi alam kung anong gagawin. O tayong lahat din. Hindi natin alam kung anong gagawin, katulad ni Jehoshaphat. But, sabi niya, we are looking to you for help. Ang galing talaga, di ba? Bakit? Hindi mo kaya. Okay? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero si Jehoshaphat, ito payo niya. Sabi po niya, we are looking for your help. Pag hindi mo na alam, kapatid, kung anong gagawin mo, look for God's help. Itong verse na ito, makikita ko natin that the people of Israel had reached to the point that, alam mo, God, ikaw lang at wala nang iba. Umabot na sila doon sa point, Lord, wala na po, hanggang dito na lang kami. Pag di mo kami tinulungan, patay kaming lahat. They realized that they come to an end of themselves and they had to rely on God. At sana po ganun tayo. Sana po ganun tayo. Na lagi po natin nakikita yung sarili ho natin. We need to rely on our God. Alam niyo ito, maganda eh. The Spirit of the Lord came upon the man standing there. Anong pangalan? Yazel. Sabi po doon sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15 and 17, sabi ni Jehazel, he said, listen, all you people of Judah and Jerusalem, listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord says. Do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army. For the battle is not yours, but God's. Isa lang ang nag-amen. Amen? Amen? Now, how many times do we become defeated by our circumstances? Ilan sa atin, yung daig na daig tayo ng ating circumstansya o ng mga pangyayari sa buhay po natin. Ilan sa atin, yung daig na daig tayo ng sitwasyon, lalo na pag walang-wala ho tayo. Sino po rito? Yung pag walang pera, mainit ang ulo. Daig kayo ng sitwasyon. Sino po ba mas mainit ang ulo pag walang pera? Babae, lalaki? Lalaki. Si pastor naman, lagi na lang nagtatanong kung babae o lalaki. Malamang babae. Kasi ang hirap mag-budget nang walang budget. Kaya nag-iinit daw yung ulo ng mga, pero alam mo mga kapatid, wala ka na ng pera, sisimangot ka pa, magagalit ka pa. Ibig sabihin, you are being overcome by discouragement. Hindi dapat ganoon. Di ba? We should recognize the battle is the Lord's and not ours. Dapat kilalanin natin na itong hinaharap nating problema ay hindi atin. Itong problema po natin ay problema ng Diyos. So kung ito problema ng Diyos, anong dapat na response ng anak? Magpuri ka. Amen? Amen po ba? Hindi yung pupunta ka sa church, parang bigat-bigat ang problema mo. Mga kapatid, umawit tayo sa Panginoon. Hinang-hina ka, di ka makakilos. Bakit? Bakit kasi? Daladala mo, ba't di mo ibigay? Hindi nga yan sa'yo eh. Hindi yan sa'yo. Bakit? Kasi sabi natin kanina, on your own, you can do nothing. And therefore, if you are powerless, if you cannot do anything about your situation, the only thing that you can, sabi nga, think is come to the Lord, trust Him, because the battle belongs to Him. At kung ang battle ay sa Panginoon, ang response ng anak, yes!
nag-iingit ako, Diyos. Anong sabi ko kanina? Anumang pagkakataon, anumang panahon, ano ba yung arrangement nun? Ano yung una? Anumang maging panahon, umulan o umaraw. Amen? O panahon na meron o panahon walang-wala. Tanong po, anong panahon po kayo ngayon? Meron o wala? Ulit! Anong panahon meron kayo ngayon? Panahon meron o wala? Wala! Mag-pray kaya tayo para magka-meron. Di ba? Pero ano mo sabi? Anumang panahon, ano ba? Anumang sitwasyon ba? Pagkakataon? Anumang pagkakataon? O ano yung pagkakataon nyo ngayon? Ha? Anumang panahon? Panahon ng tag-ani o panahon ng walang aanihin? Anumang pagkakataon? Pagkakataon ibig sabihin, anong dumating sa'yo? Anong dumating sa'yo ngayon? And then, yung pangatlo po ay ano? Anumang sitwasyon? Ano po ang conclusion niya? Anong sabi niya? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Amen? Kaso tayo hindi ganun eh. Yung iba po sa atin, pagka may problema na, wala na. Alam mo, masarap kantahin yan kung totoo yan sa buhay mo. Ano man pagkakataon. Di ba? Ano ba yun? Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Mapapakanta ka na lang na gano'n eh. If you know that God is in control and the battle belongs to the Lord, mapapakanta ka na lang na Amen? Kaso hindi. Bakit ang problema? Hindi ganon. Pag may problema ka, ang tugon, anumang sitwasyon, anumang panahon, anumang pagkakataon, ang tugon, pupurihin pa rin ang Diyos. Amen? Kakatuwa po itong message ni Lord sa atin, no? Siguro marami sa atin na may mga pinagdadaanan. Sino po may mga pinagdadaanan dito? Marami sa atin, ano po? Pang-apat, this is the fourth. Remind ourselves that worship exalts the answer, while worry exalts the problem. Worry worships the problem, faith worships the answer, and the answer is the Almighty God. Pag pala nag-aalala ka, ulitin ko, pag nag-aalala ka, ang sinasamba mo ay ano? Yung problema. Ang ina-exalt mo yung problema. O sino po rito nag-aalala? O pag nag-aalala kayo, ang ina-exalt nyo yung problema nyo. So ngayon, huwag ka na mag-alala. Ano ang dapat? Ang dapat po sumamba ka. Ang dapat nandun ang pananampalataya, because faith worship the answer, and the answer is the Almighty God. And I can tell you po, early in the next morning, the army of Judah head out. Lumabas sila. Alam po, on the way, Jehoshaphat stood and said, sabi po niya, listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God. Diba? Believe in the Lord your God and you will be able to stand firm. Believe in His prophets and you will succeed. Then, ano po, meron po siyang ginawa. The king appointed, ano pong ginawa niya? The king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising Him for His holy splendor. Isipin niyo po yan. Ang ginawa ni King Jehoshaphat, naglagay siya ng mga praise and worship team. Hindi mo napapansin,
na tuwing worship celebration po natin, laging ang nasa unahan po ay ano? Praise and worship. Amen? Amen po ba? Bakit po? Praise and worship pa lang, tanggal na problema mo eh. Bakit? Doon pa lang sa pagpupuri sa Diyos, nangungusap lang Panginoon sa iyo. Message pa lang ng kanta, may sinasabi na ang Lord sa iyo. Kita niyo kanina? Actually, hindi naman po kami nag-usap ni Mr. Carol ng line-up. Hindi po. Yun ang line-up niya, ito message ko. Hindi naman po kami sabay nagawa eh. Hindi po. Pero there is one spirit na gumagawa sa kanya at sa akin na gustong iparating sa ating lahat na anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, ang response dapat po natin, ang Diyos ay pupurihin. Wala nang iba. Huwag kayo mag-alala. Pakisabi mo nga sa katabi mo, huwag ka mag-alala kapatid. Tama yun. Pag may problema po kayo, huwag mag-alala because worry worships the problem. Faith worship the answer. And the answer is the Almighty God. Wala kang pera? Huwag ka mag-alala. Manampalataya ka. May sakit ka? Huwag kang mag-alala. Bakit? Manampalataya ka. Meron kayong problema sa relationship, huwag ka mag-alala. Bakit? May solusyon si Lord dyan. Maaayos po yan. Pangalawa sa uli. Remind ourselves that faith praises God in advance. Wala pa yung sagot sa problema mo. Dapat, by faith, magpuri ka na sa Diyos kasi alam mo, may sagot na si Lord dyan. In other words, faith, praise God as if we already have the answer before we see it. Nakita niyo po si King Jehoshaphat? Hindi pa namamatay, hindi pa nawawala yung kalaban, pero nung response niya, ilagay ang mga singer sa unahan, ilagay ang mga instrumento sa unahan, magpuri tayo sa Diyos, sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Wala pa yung sagot. Eh kung minsan dyan tayo na may misinterpret ng iba, bakit masaya kayo? May mga pinagdadaanan nga tayo. Hindi mga kapatid eh. Yun nga yung tamang response eh. May problema ka, magpuri ka na dahil ang Diyos may nakalaan ng sagot sa problema mong yan. Meron na. Meron na po. Isipin niyo po, ilang taon na po kayo ngayon? Iba-ibang edad sa atin. Tanong ko po, sa panahon na yan, na pinagdaanan mo yung edad, kailan ka pinabayaan ng Diyos? Hindi ba dami mo ng problema pinagdaanan, and yet pinalampas ng Diyos, tinulungan ka ng Diyos? Ngayon pa ba? Subok mo na ang katapatan ng Diyos. Alam mo na ang track record ni Lord pagdating sa buhay mo. Kung paano siya tumutulong, ngayon ka pa ba? Susuko at mawawalan tiwala sa Kanya. Kapatid, ngayon pala, feel the power of praise. That when you praise God in advance, it's a declaration na ang Diyos meron ng susi, meron ng solusyon sa problema ito. Kaya ngayon palang pupurihin ko na siya. Magpapasalamat na ako. Amen po ba? So may mga problema po kayo ngayon. Ang response po dyan, magpuri kayo sa Diyos. Umawit kayo sa Kanya. Diba? At hindi po yung pinalagpas at that moment, mga kapatid. Doon po sa, sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 22, ano po sabi dyan? NLT version, New Living Translation, at the very moment. Yung oras na yun. So the moment na may na-receive kayong problema, at that moment, magpuri ka na sa Diyos. Magpatugtog ka na ng praise and worship. O kaya ikaw mismo ang tumugtog ng praise and worship kay Lord sa bahay man yan, sa eskwelahan man yan, sa opisina man yan. When you receive a bad report, yun yung eksakto na dapat mong gawin. At that very moment, tignan nyo sabi rito, at that very moment they began to sing and give praise. The Lord caused the armies of Ammon, Moab, Mount Seir to start fighting among themselves. In other words, ang problema pwedeng i-dissolve, pwedeng i-resolve ng Diyos ayon sa kaparaanan niya. Hindi sa kaparaanan mo. Pwedeng yung problema mo ayusin ng Diyos. Siya mismo ang mag-aayos. Ano lang kailangan mo? At that moment na naandyan yung problema, magpuri ka sa Kanya. Awitin mo na yun. Yung pagpupuri
kayo. When you don't know what else to do, start worshiping and praising God. Pastor, hindi ko na po alam kung anong gagawin. Huwag ka mag-alala. Dalawa tayo, hindi natin alam kung anong gagawin. Pero alam ng Diyos kung ano ang gagawin. Kaya kapatid, magpuri tayo sa Diyos. Kapag kayong mag-asawa, may pinagdadaanan kayo, di nyo alam kung anong gagawin. Together, maghawa kayo ng kamay, start praising God. Kasi alam mo may gagawin ng Diyos. Kapag may problema, ang buong pamilya may pinagdadaanan kayo, come together as family, worship the Lord, at sabi mo, Lord, alam ko, may gagawin ka po rito. Kapag may pinagdadaanan sa trabaho, come together and worship the Lord. Anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, siya ay dapat na purihin. Our praise goes before us and serve as a weapon against our enemies. Did you know that? Ang ating pagpupuri ay para pong sandata sa unahan po natin. Na kapag yan po ang inuna ho natin, aayusin ng Panginoon yung problema. Marami na ho dumaan sa atin ang ganyan. Sa totoo lang po, hindi pa dumarating yung problema, ang solusyon nakaabang na si Lord. Ang point ko po ay ito, trust God's providence. Darating ang problema pero kung kakalimutan, bago pa dumating yan, ang Diyos meron ng solusyon. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan mo lang pagtiwalaan ng Diyos. Yun ang kulang sa atin eh. Mas magaling pa tayo magtiwala sa doktor. Mas magaling pa tayo magtiwala doon sa kanilang mga sinulat na hindi mo maintindihan. Pero minsan kulang na kulang tayo sa tiwalang dapat pagdating sa kanyang salita. Well, today, starting today, hayaan mo ng Panginoon kausapin ka at sabihin sa iyo, anak, simula ngayon, tiwala ka. Pag sinabi ko, magtiwala ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag sinabi ng Diyos, magtiwala ka. That's correct. Mga anak, huwag niyo makakalimutan to. Pag ang Diyos ang nagsabi, pagtiwalaan mo. Huwag na huwag niyong hahayaan na nagtitiwala kayo sa tao pero hindi sa Diyos. Laging ilagay sa isip, remind ourselves that faith praises God in advance. Wala pa yung solusyon, pero ngayon pa lang, nagpupuri ka na sa Diyos kasi alam mo may sagot ang Lord. Lastly, remind ourselves that worship unleashes the power of God to move in on our behalf. Yung faith po is a statement. When faith is activated, it ignites the forces of God. Kaya sabi ng Bible, Hebrews chapter 11, verse 6, without faith, it is impossible to please God. Totoo? Hindi natutuwa ang Diyos pag wala kang pananampalataya. And sometimes, inaalaw ng Diyos na sugurin tayo ng matitinding problema. Alam mo bakit? So that our faith muscle will be exercised. Gusto po kasi ng Diyos yung faith po natin na i-exercise natin. Because God is not pleased kung wala kang pagtitiwala sa Kanya. So, anong naging resulta? The army began attacking each other. So, when the army of Judah arrived, tinignan po nila yung lugar. Ang lahat po ng nakita nila, dead bodies. Mga patay na ho. Bakit? Sila po na mga magkakalaban ang naglaban-laban. Sila Joshua, sila Jehoshaphat, ano mong ginawa? Nagpupuri sa Diyos. Come to imagine mga kapatid, diri mo sila Joshua, tingnan itong sinabi mo daw, sila Joshua, yung susugurin, hindi nag-alala. Lumapit sa Diyos. Nang na-receive nila yung promise ni God, naalala nila yung pangako ng Diyos, ano mong ginawa nila? Nagpuri na sa Diyos kasama po si Joshua. Habang sa kabilang banda, yung mga magkakakampi para labanan sila yung nag-away-away. Isang nagpupuri sa Diyos at yung kalaban, nag-aaway-away. Napakagaling talaga ng Lord. Beyond our imagination ang kaya niyang gawin. Walang ka-effort. Isipin niyo, sila Joshua walang ka-effort. Hindi sila pumunta roon para makipag-ispadahan
o makipagpanaan. Walang effort. Ano pong ginawa lang nila? Sabi lang ni Jehoshaphat, mga mang-aawit, pumunta kayo sa unahan. Mga manunugtog, pumunta kayo sa unahan. Mag-start tayo magpuri sa Diyos. Nung nagpuri sila sa Diyos, naglaban-laban sila. Yung kalaban. Imagine niyo po yun. Ay, pag binabasa ko ito, pinag-aaralan ko po ito, natatawa po talaga ako. Grabe po yung nakaka-overwhelm na habang nagpupuri sa Diyos, sinusolusyonan na ng Diyos yung problema mo. Hindi mo ba alam, ngayon pala, na andito ka sumasamba, wino-workout na ni Lord yung problema mo. Palakpakan natin siya. Naayos na ni Lord. Ngayon pala, nagpupuri ka pa lang dito. Ano mang threat sa buhay mo ngayon pa lang inaayos ng Diyos. There was, anong result? There was so much plunder that it took them 3 days. 3 days para makolekta yung bunga ng kanilang makikipaglaban. Verse 26, on the 4th day, they gathered in the valley. Anong valley yan? Valley of Blessing, Beraka. Kung saan naandun yung kalaban. Tandaan niyo po, kung nasaan yung kalaban, naandun ang blessing. Ganun gumawa ang Diyos eh. Kung nasaan ang kalaban, huwag mo urungan. Bakit? Si Lord ang bahala sa'yo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Kasi kung nasaan ang kalaban, naandun ang blessing. That valley was called Beraka, na ang ibig sabihin ay Valley of Blessing, which got its name that day because the people praise and thank the Lord over there. It is still called the Valley of Blessing today. Tanong ko po, anong problema ang pinagdadaanan mo ngayon? That will be the Valley of Blessing sa buhay. Amen? Kaya, may mga pagkakataon na pwede mong sabihin, Lord, salamat ha, kasi marami akong problema. Nakapag-thank you na po ba kayo ng ganun? Parang hindi pa, no? Parang, Lord, take away this problem! Ano ba naman to, Lord, kung kailan ako naglilingkod sa'yo? Saka naman ako nagkaroon ng problema? Naku, mali ka sa prayer mo. Dapat, Lord, I praise you because itong problema ito is Valley of Blessing. Dapat yun ang prayers po natin. Valley of Blessing. Amen? Talagang there is power in our praise. Brethren, I want to challenge each and every one of us this morning. There is power in praising God. When we choose to praise God for who He is and what He has promised, we declare with all of heaven that our God is greater than armies, greater than prison walls, greater than our discouragement and fear. And we remind ourselves that Jesus defeated sin and death and reigns on high. 6 things that we need to remind ourselves. Ano po? 6 things we have to remind ourselves about the power of praise. 1, remind ourselves that God is in control. So never na pag may problema tayo, ay tayo po ay lalayo. No, don't do that. Mas kailangan mo lumapit sa Diyos because He is in control. Pangalawa, remind ourselves of God's promises. Pangatlo, remind ourselves that we can do nothing without God. Pangapat, remind ourselves that worship exalts the answer while worry exalts the problem. Panglima, remind ourselves that faith praises God in advance. And lastly, remind ourselves that worship unleashes the power of God to move in our behalf. We will be looking at one more battle, mega battle, sa topic natin next week, part 2 ng ating power of praise. Pag-aaralan naman natin yung Joshua chapter 6. Lagi po natin isipin, ang battle, ang pakikipaglaban, it doesn't belong to you. It belongs to our God. Ngayon pa lang na sumamba ka, ang problema mo, ang Diyos, mayroon na solusyon para dyan. Palakpakan natin ang Lord.
Shall we stand? Gusto ko kantahin natin with all of our hearts and with all of our faith. Praise and worship, please come over. Kantahin natin yung part na yung ika'y pupurihin, ikaw pa rin. Yeah. Kantahin natin yun. Then after that, ay magpe-pray po ang inyong lingkod. Sing this with all of your heart. With all of your faith this morning. Trust the Lord that this battle belongs to Him. Hindi ito sa iyo. And therefore, kung hindi nabibilang sa iyo ang laban at ang problemang ito, sa halip ito ay sa Diyos, bilang anak ng Diyos, pala, magpuri ka na sa Kanya. Amen po ba? Sige, kantahin po natin ito with all of our hearts and with all of our faith this morning. Pwede ba natin kantahin sa simula? Here we go. Are you ready? Yeah. Are you ready to praise the Lord? Yeah. Come on, let's sing this song. Come on. Where? Wala na. Nawala? What happened? Ayan. Asa na mga kamay ng anak ng Diyos? Magpuri tayo sa Kanya. Ano bang problema pinagdadaanan mo? Ano bang threat sa buhay mo? Maniwala ka, ang Diyos may solusyon na dyan. Sa kabilang banda, ang mga problemang yan, gagawa ng Panginoon ang kanyang solusyon habang ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito ay nagpupuri, umaawit, sumasamba sa ating dakilang Diyos. Here we go!
Salamat, Panginoon, dahil alam namin na kung may mga pinagdadaanan man kami, Panginoon, mga problema, maaaring sa kalusugan, sa pinansyal, iba't ibang mga sitwasyon, Panginoon. Alam namin, Lord, na ang labang ito hindi amin. Ang kailangan lang namin, Lord, ngayon, ipagkatiwala sa inyo, Panginoon. At magsimula kaming magpuri sa inyo na sa anumang sitwasyon, pagkakataon, anumang panahon, Panginoon, nailagay namin sa puso namin, kayo ang all-powerful God and you are in control, O God. Lord, salamat dahil ngayon pa lang, meron na po kayong ginawa. At alam namin, Lord, na in your time, not in our time, in your time, Panginoon, yung mga pinagdadaanan namin, Lord, makikita ko namin, it will be a valley of blessing for us. Na piniglayin namin yung Lord, na anumang mga problema pinagdadaanan namin, magiging pagpapala ito sa amin. Kaya Lord, kung dati nagpe-pray kami, dahil nagkakaproblema po kami, parang iniiwasan namin, ngayon, Panginoon, pinagpapasalamat namin dahil alam namin yung mga problema yan. It will be a valley of blessing for us. So ngayon pala, Panginoon, nagpapasalamat po kami at tinatanggal namin, winawaksin namin ang anumang pag-aalala at inilalagay namin sa inyo ang aming pong pagtitiwala sapagkat sa lahat ng ito, Panginoon, Ikaw ang may kontrol. Pinupuri ka ng iyong mga anak, Panginoon, dito sa COC San Pedro Family. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong walhati. In the name of Jesus, lahat tayo magsabi na Amen! And Amen! And Amen! Hallelujah! Let us remain standing as we sing the closing song before our closing prayer.
maraming salamat, Panginoon, sa matatapos naming gawain, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Sa gabay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhat umpisa, Panginoon, na aming pagganap, Panginoon, sa mga gawain ito. Na kami po, Panginoon, ay inyo pong pinatubayan. Yes. Maraming Diyos, maraming salamat po sa salita mo na aming narinig ngayon, Panginoon. Na tunay po, Panginoon, na ito ay nagbigay sa amin ng pagpapala at kalakasan, Panginoon. Lagi po namin alalahanin ang mga salita mo na ito, Panginoon, sa aming buhay upang magkaroon kami ng kalakasan, Panginoon, mapagtagumpayan lahat namin mga pagsubok na aming mga pagdadaanan, Panginoon. Alalahanin po namin na unahin namin ang magpuri sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay kayo ang may control, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa darating na linggo, Panginoon, ng aming buhay na aming kakaharapin, Panginoon. Patuloy kami humingi sa inyo ng lakas, ang gabay, Panginoon, upang magpatuloy kami sa buhay na ito, Panginoon, habang kami nag-aantay sa inyo, Panginoon. Nawa, Lord, masumpungan niyo kami ay lagi naglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. At sa pansamantala po namin mag-ahiwa-hiwalay niyo yung araw, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong pag-iingat sa bawat isa na kami po, Panginoon, ay ingatan niyo hanggang kami makarating sa aming mga tahanan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming sabot na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tanggapin po natin, mga kapatid, ang pagpapala. Naway lumago kayo sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo. Sa kanya kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.